Hello! Magandang gabi mga kasari-sari test ko dyan. Kamusta po ang inyong maghapon sa pagbabantay ninyo ng inyong tindahan? So, ngayong gabi ang itatopic natin kung magtatayo ka ng negosyo. Syempre, ako kasi 'di ba sari-sari store. So, pag-usapan lang natin ang sari-sari store. Ano ba yung, ba't ka magpapatayo ng negosyo? Sino ba yung mga target mo? Siyempre, pag baguhan ka pa lang sa pagnenegosyo, na siguro mga kabubukas mo pa lang, medyo mag-a-adjust ka pa. Marami ka pang aalamin. Pero ito, sa mga gustong magkaroon ng sari-sari store, para sa inyo ito Pag gusto mong magkaroon ng sari-sari store, una mong iisipin, ano ba yung mga ititinda mo? Sino ba yung mga target na buyer mo? Isa yan sa mga dapat pinagpaplanuhan mo. Katulad sa amin dito ako kasi sari-sari store, maliit lang siya. So may mga target din ako. Usually, ang mga bumibili sa akin ay mga bata. So kapag mga bata ang bumibili, kadalasan kasi yun ang inuutusan ng nanay, ng tatay. So, pag gano'n ang mga bumibili, dapat marami kang, hindi naman marami, pero dapat may mga abubot kang pambata. Mga candy-candy, mga biskwit, mga juice, kasi isa yan sa mga gustong-gusto ng mga batang bilhin, mga iba't ibang klase ng candy. So, yun, pang-attract yun sa kanila. Isa yun sa magiging dahilan bakit doon siya pupunta sa tindahan mo, di ba? Kasi syempre, may gusto siyang makita, di ba? Mga laro-laruan na yan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang tinda mo ay kagaya ng kabilang tindahan. Dapat magkakaiba din. Hindi sa lahat ng pagkakataon magkaparehas kayo. At saka isa pa, kailangan hindi lahat ng tinda ng kabila ay gagayahin mo. Dapat meron ka ring ibang strategy. Katulad sa akin, hindi ako masyado nagtitinda ng mga toys na mga maliliit kasi sa kabilang tindahan meron yan. Ang akin naman ay siomai. Kasi hindi siya nagtitinda ng siomai. So, ganun, panghatak mo yun. Tapos mga candy-candy, ano pa ba? Siyempre, kahit na may mga sachet na nabibili, magrepack-repack ka pa rin. Bakit? Kasi ang target mo syempre mahirap tayo na buhay. So ang target mo is makabili yung customer mo ng mas mababa pang paninda. Kasi 'di ba, katulad sa amin kadalasan dito yung mga bumibili mga tricycle driver. So pag sinabi mong tricycle driver, umaasa yan sa pang-araw-araw na kita, mga sa construction, ganun. So hindi yan makakabili ng malakihang mga item. So, katulad ng asukal, palima-limang piso. So, yun ang target mo. Mag-repack ka ng mga tagli-5 piso, mga bawang na yan, tagpipiso, ganun. Medyo matrabaho siya, pero kasi, yun ang target mo na mamimili. Kasi nga, syempre, depende yan sa location mo. Kung subdivision ba naman yung location mo, talagang bibili yan, mga bote-bote. Pero kung katulad sa amin dito, na karamihan mga nagbo-board, mga estudyante, mga nagtatrabaho na galing pa ng ibang lugar dito lang nakakita ng trabaho at nagbo-work dito, ganon yung target mo kasi hindi yan bibili ng maramihan kundi yung pang isang luto lang. So ganon po mga kasari-sari test, depende yan sa location mo. Kaya kung balak mo na magkatindahan, tingnan mo muna yung area. Gaya nung naunang vlog ko, 'di ba? Isa 'yan sa mga plano mo, yung area or location mo. Tapos yung target mo, kung sino ba yung mga mamimili mo, dapat alam mo rin. Kasi kung syempre magtinda ka diyan ng mga mamahaling mga gamit, mga item, hindi naman yan mabibili kasi syempre kung ano yung nasa araw-araw mo nakakasalamuha, dapat nasa level ka rin. Ganun po mga kasari-sarites. Ito naman ay personal experience ko lang Kasi syempre, medyo matagal-tagal na rin ako nagtitindahan. Mga 3 taon na rin. So, medyo kabisado ko na yung mamimili. Tsaka talaga kadalasan ng inuutusan ng mga bata. So, kailangan medyo marami silang makikita na makaka-attract sa kanila. Ganun Tsaka hindi ako masyadong tumutubo ng malaki pagdating sa mga biskwit. Kasi nga, syempre, nililebel ko rin yung aking mga paninda sa mga mamimili ko. Ganun po. Hindi ka pwedeng magtaas ng mataas na mataas kasi syempre, yung mamimili mo, yun lang yung afford nila. So, ganun. Di baling maliit ang tubo mo, basta madali siyang mabenta. Kaysa naman malaki yung tutubuin mo.
Kasi medyo nilakihan mo yung medyo mahal ang paninda mo ang tagal naman yung mabenta. Syempre ang mga tao maghahanap yan ng medyo mura at saka syempre yung pangmasa talaga. So yun nga, 'di ba? Ikaw yung lelevel sa mga nasa paligid mo. Kailangan pangmasa talaga yung iyong paninda. Katulad ako, may nabibili pang asin sa akin na 2 piso. May asukal, kahit na ang mahal-mahal na mayroon pa ring 5 piso. So, yun po yung ibig kong sabihin mga kasari-sarites. Tingnan natin ang paligid natin, yung area natin, at saka yung kakayahan ng mga tao na kung ano ba yung kaya lang nilang bilhin sa'yo. Tataasan mo yung presyo mo o kaya mga mamahalin yung paninda mo, walang bibili dyan, lalangawin lang yan. So, ganun po para maiwasan din natin ang ating pagkalugi at saka syempre para tuloy-tuloy din ang ating benta. So, paano po? May natutunan po ba kayo kahit konti? Sana po mag-subscribe naman kayo sa aking maliit na channel Ito po ay makakatulong sa mga kagaya ko. Yung makaka-relate nito yung mga kagaya ko dahil tayo ay nasa mahirap na pamumuhay. Syempre yung makaka-relate nito yung kagaya ko din. Wala tayo dun sa mga payaman-yaman na yan. Tayo ay nag-uumpisa pa lang So maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. Sana i-subscribe nyo ako para pag may bago akong upload, ma-notify ka agad kayo Sige po, sa susunod ulit na topic, mag-iingat po tayong palagi.